Umagang kayo ganda po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po? Buti po. Meron din po ang inyong lingkod, mga kapatid, sapagkat nagpapasalamat po ulit tayo muli sa ating Panginoon at nabigyan po tayo ng sa pagkakataon na makapagturo po sa inyong harapan ngayon. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang aking patatlo, ano ba? Patatlo ko na po mga pagkakataon na makapagturo sa inyo. At ako po pinipapasalamat at kayo po patuloy na ibibigay ng pagkakataon po para sa akin. Bago po tayo magsimula, nais ko pong balikan nung nakarang Lunes. Napakasaya po namin nila Brother Brian at po mga ilang kabataan na kalalakihan sapagkat kami po yan nakapaglaro. Ano bang ano yun, Brad? Sports fest na ba yun? Hindi ba? Hindi ba? Masyado naman ako excited. Sapagkat nakapaglaro po kami ng basketball dyan po sa may, anong lugar nyo? Sa may plaza po. Ayan. So, napakasarap po ng experience na makakalaro ang ating po mga kapatiran dito sa Lago. First time ko po. Napakagagaling po nila maglaro ng basketball. Sobrang alam mo sumakit yung likod ko. Sapagkat matagal po tayo napahinga sa paglalaro. Ganun pa man po, mga kapatid, makikita po natin doon yung kagandahan ng pagkakapatiran. Palakas po yung aming pananampalataya sa pamamagitan po ng banding. So next time po, kapag may pagkakataon, ay makasama po tayo. Hindi lang po sa basketball, mga kapatid. Dapat po yung sa mga gawain din at sumama din tayo. So, bago po tayo magsimula, mga kapatid, may ilan po akong mga katanungan para po sa ating lahat na kung saan po ay pagsisimulan po ng ating pag-aaral. Ito po, mga kapatid, ay pangunahing turo o basic na ating pag-aaralan. Baliktanawan po natin yung po mga ilang paalaala sa atin patungkol po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kung maaari nawa po, kapag po kayo ay aking tinanong, o kapag po tayo nagtanong, ay itaas po natin yung ating kamay para makita po kung sino yung mga taong nakakaalam o nakakakilala sa mga tao ito. Sino po ba ang nakakakilala sa inyo kay Piolo Pascual po? Obvious naman po, taas niyo po kamay nyo, kilala niyo po si Piolo. Sino po nakakakilala kay Asyo? Ayun pong huling gumanap po, hindi po yung pinaka-original. Kapag hindi ko po kilala kung sino original na gumanap. So, kilala niyo po. Sino po nakakakilala sa mga magagaling mga awit ng araw? Gaya po ng Beatles. Kilala niyo rin po. Siguro po yung mga bata, hindi na po alam yung Beatles. Yun po yung apat na magaganda ang buhok ng araw. Ang pinaka-pogi, yun lang po nakakaganda ko ay si Paul McCartney. So, kung makikita niyo po mga kapatid, lahat po ay kilala niyo. Ganon din po ang characters ng magandang palabas ngayon. Ano po ba ang showing niyo na talagang blockbuster? Avengers. Tama. Kaya lang kapatid, hindi ko inabot kahapon kasi napakahaba ng pila. Sayang. Ano po? Sino po ba nakapanood dito? Ayun. Buti po, kwento nyo sa akin mamaya, Brad. Baka makita ko din sa kaling ng mga piratang DVD ko. Biro lang po, mga kapatid. So, lahat po kilala nyo. Kilala natin yung mga characters, kilala natin yung mga artista, kilala natin yung mga awit. Isa lang po ang aking katanungan sa ating lahat, mga kapatid. Ganun din po sa akin. Kilala po kayo tayo. Malamang po hindi. Sino po nakakakilala kay Piolo? Ako kilala ko, Brad. Kilala ko yun yung nasa palabas sa channel 2 na siya ay pangit. Ano nga yung mga kapatid? Kilala po kaya tayo? Kung isipin natin mga kapatid, masasabi natin na kilala natin ng mga sikat na tao, kilala natin kung sino-sino, aawi, ngunit ang tanong, tayo po ay kilala rin kaya. Ganon din po sa ating pananampalataya mga kapatid. Lagi natin sinasabi, ay Panginoong Isus, kilala ko yan. Kilala ko yan. Yan yung napako sa cross, di ba? Oo, kapatid, yun na. Tanong, kilala po kaya tayo? O kinikilala po kaya tayo? Diyan po magsisimula ang ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. Basahin po natin, o kayo po yung makibasa sa akin sa aklat po ng Mateo. Mateo chapter 7, Matthew chapter 7, verses 21, mga kapatid, hanggang 23. 21 hanggang 23. Kung hindi po nga nakita, kung may mga Bible, may ibig mo ba sa pagbasa sa akin.
Ito po ang sabi mga kapatid. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, mga kapatid, marami ang mga sasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At ang pangalan mo'y sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, last verse mga kapatid. At kung magkagipahay ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala o nakilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Pala mga may sinabi po dyan ng mga tao na nagkakaso, Panginoon, dinala po namin kayo, ginamit po namin yung pangalan nyo sa iba't ibang pamamaraan upang mahihayin yung pangalan. Ngunit ang sabi po ng Panginoon sa kanila, magsilayo kayo sa akin, kayo magagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Kung isipin po natin, paano po ba natin makikilala ang Panginoon? Siyempre, sagot po, Bible. Makikilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Pagka hindi natin pinag-aaralan ng Biblia, hearsay lang, narinig lang natin. Sinabi lang ni Brad, ay, yung Panginoon Jesus, hindi na pa ako sa cross, yung tumubos sa kasalanan namin. Yun lang ba? Hindi lang po yan ang paalala sa ating mga kapatid. Kung talagang gusto natin naisin po natin na sundi o na kilalanin ng ating Panginoon Jesus, dapat po alamin natin kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung kanyang kagustuhan, at kung ano gusto niya ipagawa sa atin. Hindi po ba mga kapatid? Kung isipin po natin, medyo napaka-basic po, di ba? O Brad, alam na namin na. Pero maganda po mga kapatid, balik na naman po ulit natin ano po. So, kung makikita niyo po, siguro po noong araw, kung gusto mo, kung tayo may hinahangang artista, sino po ba may hinahangang artista dito? Balik po ulit tayo sa example natin. Siguro po lahat kayo hinahangang artista. Ako po meron. Kaya lang po sa abroad, Hollywood actor po at saka actress. Sila po ay mga gumaganap o sila po gumaganap sa palabas na familiar po ba kayo sa Vampire Diaries? Ay nako, isa lang po ako nakita ito mo, ilan ito po? Dalawa po yata. Yun po ay istorya ng mga vampira. Hindi naman po ito niyatang isip lang. So yun po yun po aking hinahangaan. Ngayon po mga kapatid, kapag humahanga tayo sa isang tao, ano po gusto natin gawin? O kung talagang gusto mo kilalanin yung isang tao, ano gusto mo gawin? Gaya po sa isang artista. Noong araw, may pamamaraan kung paano mo makikilala ang artista. Paano po? Pasok ka ng fans club, Brad. Fans club. Papatatakay rin kami. Fans club ko. Fans club kanino? Ni Damon Salvatore. Ni Nino Dobre. So, si Paul West. Pasok ka dyan, Brad. Makikilala ka naman yan. Makikilala mo sila. Maaari mo sila makausap. Kapag may mga taping sila, alam mo kung saan update ka o magiging updated ka sa mga lakad nila. Ganon din po sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi po fans club, hindi po tayo fans club, hindi po tayo papasok ng fans club. Pumasok po tayo sa kanyang kaharian. Yun po ang dapat natin tandaan. Kaya una po na dapat natin tandaan mga kapatid, sundin po natin yung kanyang pong pinag-uutos o yung kanyang kalooban. Ano po yun? Basahin natin mga kapatid. Aklat po ng Mateo. Diyan din po. Atras lang po tayo ng konting pahina. Matthew chapter 6, verse 33 mga kapatid. Sabi po ay ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Ano daw po dapat natin hanapin? Yung kanyang katuwiran, yung kanyang kalooban. Ngayon mga kapatid, dun sa nabasa natin talata po kanina, sa Matthew 7, 21 at 22, ang sabi sa verse 22, Panginoon, nagpalayas po kami ng mga masasamang espiritu sa pamamagitan ng inyong pangalan. Yan po mga kapatid ng pag-aralan natin. Masukin po natin yan. Sino po ba dito ang nanggaling po sa airport? Naalala ko lang po na nanggaling sa denominasyon dito, si Brother Billy. Ano po? Galing po. Saan po religion po? Ano po? Baptist po. Ayan, sa Baptist. Sino pa pong iba dito na may pinanggalingan iba mga kapatid? Wala naman po. Bukod po sa mga born again po, wala po bang dating born again dito? O born again po ngayon? So
So kung makikita po natin mga kapatid, i-share ko po sa inyo, sa amin po, o doon po sa aking dating pinanggalingan, ang kanila pong ginagawa ay meron po silang mga programa na kung saan meron po silang tinatawag na healing deliverance at saka po healing ministry. Dalawa yan. May sakit na pagagalingin at may sapi na paalisin. So ganyan po. Kung makikita po natin mga kapatid, napakaganda po. Ako po mga kapatid ay talagang nasabihan po ako dati ng pastor na may karga daw po ako. Kapag sinabing may karga ka, meron kang sapi. Ayan po. May sapi. Dito po sa Maynila, tinanong ko, Brad, may karga ka ba? Iba po ang ibig sabihin sa kanila na may karga. Ang ibig sabihin po na may karga sa kanila ay under ng masamang bisyo. May karga ka, Brad. Kita ko sa mukha mo. Siguro mo na. Yan po mga kapatid, yan po. So nagkamali po ako dahil nung po muna po first time ko po na makadating o makapagbalik ulit dyan po sa may Vito Cruz. Kasi po, doon po kami dati nakatira bago po kami pumunta ng Batangas. Nung po ako'y bata, tinatanong ko yung mga kapwa ko bata, may karga ka daw. Alam niyo kapag nanonood ka daw ng mga cartoons sa Dragon Ball, may karga ka. Nasubukan po namin yan mga kapatid na kami po sumalang sa hot seat. Pinaupo kami ng pastor at pinapinit kami. Para po hinipnotize. Kung may kulang na lang po, meron na tic-tac na rin. O kung ano man yung tawag doon, na gumatalaw na kami. Para po makatulog. Hindi naman po makatulog, para po madala, ma-hypnotize dito. Pero hindi po hypnotize o hypnotism na. Doon po sa pangyayari ng mga kapatid, meron po akong kilala, hindi ko na po sasabihin kung sino. Nasabi ng pastor, kilala kita kung sino ka nandiyan ka. Mainit ang ulo mo. Lumayo ka sa akin, lumayo ka. Nakapikit po yun, hindi po nakamulat. Kasi pag mumulat, hindi po ito daw. Kilala kita, Brad. Kilala kita. Kilala ko kung sino yung spirito nandiyan sa inyo. Sino? Sabi mo, hindi kilala ko na. Ikaw si Goku. Nakakatawa po, di ba mga kapatid? Isipin niyo po, nakakatawa. Totoo po yan mga kapatid. Sapagkat kahit po kami, nung nakita po namin na sinabing siya si Goku, parang nagdalawang isip po kami. Seryoso po mga kapatid. Sapagkat yung pong taong yun ay talagang lulog sa PlayStation. Kung may PlayStation na po noon, PS1 pa. Lulong na lulong po siya sa larong Dragon Balls. So gusto po ipa-deliverance o deliver ng kanyang nanay sa pastor para po pagalingin o paalisin yung espiritu na yun. So sabi niya, Goku, mula ngayon lumabas ka. Lumabas ka. Alam mo sinabi ng bata? Dami ka sa akin, nagsusupar science na ako. Kaya lang mga kapatid, kung makikita po natin talaga po parang entertainment po. Sa tingin niyo po kung kayo po makakita, maniniwala po kayo hindi. Hindi. Saan ko nakakita sabi si Goku. Padalawa po mga kapatid. Meron pa po isa. Meron din pong sabi, babae. Sumaydad na po. Huwag nyo na rin pong alamin kung sino. Pero hindi po naman ito pa mga related sa akin po mga kaanak, mga kakilala po namin sa Batangas. Yung pong pastor na nag-handle sa kanya, English speaking. Ito po ang point, mga. Sige, lumabas ka dyan. May sabi daw po ng tikbalang mga kapatid. Alam niyo po yung tikbalang po. Yung daw po yung, tama po ba, ulo ay kabayo? Ay, tama po ba? Ulo kabayo, katawang tayo po. Ano po, yung pong malaki. Parang kasamahan po ng kapwe. Yung sinasabi nila. Lumabas ka dyan, tikbalang ka. Anong pangalan mo? Tikboy! Tikboy! Lumabas ka dyan. Alisan po yung babae yan sapagkat yan ay anak ng Diyos. Nakikinig siya. Sige po. Sabi ko, isa pa pastor, sabihan niyo pa po ng mga magandang salita para matunaw, mawala yung labas! 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 Alam niyo po ang nangyari? Ayaw lumabas? Alam niyo po, hindi ko po malaman kung maalala ang exactly na sinabi niya, pero ito po pagkakasabi. Angels of the Lord, patalan niyo siya ng icy blast. Hindi po narinig ng tao o nung may sabi. Pati kasi siya, nanginginig. Sampalin ang hangin, sampalin mo. Alam niyo po yung sinabi ng pastor, freeze. Alam niyo po ang ginawa, ang naging reaksyon ng babae. Para pa rin po sinasampal. Ibig sabihin, hindi po totoo. Diba? Kasi kung totoo yun, kung English man yun o kung ano mang salita Latin yun, naiintindihan yun, diba? Sinabi niya, please.
Kasi dapat manigas ka, di ba? Manginig. Ang nangyari sa kanya, para sinasampal. Ibig sabihin, hindi naiintindihan. Ibig sabihin, nagkamali si Direktor. So, ibig sabihin, hindi totoo mga kapatid. Kung isipin po natin, kung ganyan po ba ang pamamaraan ng mga Kristiyano? Ganyan po ba ang iniutos sa atin? Direkta po sinabi sa verse 22 mga kapatid. Hindi porket nagpapalayas ka ng mga masasamang espiritu, ay na ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban niya? Hanapin mo yung kanyang kaharian. Hanapin mo yung kanyang kalooban. Ano yun? Sundin mo yung utos niya. Simple. Ano yung mga utos niya? Mamaya po, papalikat na lang natin. Ganun din po mga kapatid, padalawa po. Doon sa sinasabing healing ministry, isa pa po. Bago po tayo tumalong sa isa pang talata natin, pag-aaralan. Meron po, kung napapanood niyo po sa TV, iba marami. Sino po nakakilala kay Benny Hinn? Siguro po, kung pamilya po kayo doon, si Benny Hinn, sino pa ba? Madami po mga kapatid, ng mga foreigner na nagpapagaling. Meron din po kung kilala dito mga kapatid sa Pilipinas. Napakagaling magpagaling po na may sakit. Sakit ng tiyan, sakit ng ulo, may cancer, wala yan. Sisyo yan. Bigyan niyo baka mabigat-bigat na sakit. Parang ganun po ang dating. Meron pong isang mga kapatid, ito po yung talagang napakatinding pangyayari. Meron pong isang tao na lumapit sa harapan ko, na pinalapit ko ng pastor, kung sino man may sakit sa inyo, kung may nararamdaman, lumapit kayo sa harap at ibang panalangin ko. Ito po mga kapatid ay hindi po natin sila sinisiraan, kukunan lang po natin sila ng halimbawa. Lumapit kayo dito, panalangin ko kayo. Tama po mga kapatid, ay panalangin ng isa. Ngunit ang sabihan po, ang pasyente, kung isang tao na may sakit na cancer, walang cancer, na huwag na mag-take ng gamot, at manampalataya na lang, sa tingin niyo po, practical yun. Tama o wise na decision po ba yun na huwag ka mag-take ng gamot, brad? Kung talaga may pananampalataya ka, manampalataya ka lang. After 1 month, mga kapatid, hindi siya uminom ng gamot. Gumaling. Nawala daw kung makita yung doktor. Ang linis. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Kahit po kami, natuwa po kami sapagkat nawala sa pamamagitan ng palataya. Pagkalipas po ng 2 araw, mga kapatid, naman. Masakit man pong isipin, mga kapatid. Ang pagkakasabi po ng doktor ay hindi niya po na-maintain yung kanyang pagkakas ng gamot. Ang nagpapalakas po sa kanya ay po kumbaga fighting spirit. Yung puso niya na lang po. Yun na lang po bumuhay sa kanya. Kung isipin po natin, mga kapatid, ganun po ba ang nais sa atin? Magpagaling na may sakit? Hindi po. Yung pananalangin. Ito rin po, mga kapatid, na kilala niyo po ba si Brother Nepsico po? Sa Cavite. May lumapit po sa kanya ng taga Batangas na kapatiran din po natin, na baguhan. Brad, panalangin mo naman yung anak ko may sakit. Brad, may exam yung anak ko, panalangin mo pumasa. Ay, naku sis. Ba't naman po ako magpapanalangin na pumasa? O sige, isama na lang po natin si Chris. Brad, ilay-hands din. Lehans, alam mo yung lehans pag sinabi, papatong mo yung kamay. Patungan mo ng kamay, Brad. At pagkakasabi po ni Brother Lem sa kanya, alam niyo mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ang panalangin natin, isa lang yan. Di po ba? Hindi po porket tayo ay nagtutulong sa harap, tayo po yung mga ngaral ng ating Panginoon, tayo po yung evangelista ng ating Panginoon, iba po ang ating panalangin, mas may access po tayo sa Kanya. Hindi po. Lahat ng Kristiyano, maaaring manalangin sa Panginoon, maaaring humiling sa Panginoon. Tama po mali. Pantay-pantay yan. Hindi po porket na Kristo, bigyan niyo naman po ko ng power, enerhiya. Hindi po. Kung maalala ko, may naalala po kong palabas po tuwing umaga, yung pong pare, ang sabi po dun sa pare, patanggayin yung pare niyo, ay Father, meron po ko dito porcelas, pa-charge naman. Sinarge po, inilagay po sa kamay. Tapos sabi po ng pastor, habang nagsasalita, o yan sis, full charge na. Sabihin may power na. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po porke tayo ay nangangaral, mataas na tayo. Lahat ng Kristiyano, pantay-pantay. At lahat po ng Kristiyano, maaaring manalangin sa Panginoon na gumaling. Pero yung pong magsabi tayo sa pasyente o sa kung sino man tao na huwag nang uminom ng gamot at manampalataya na lang, mali po yan. At after po nung mamatay ng mga tao, mga kapatid, isip-isip po ng mga tao na mahina ang pananampalataya ni Brad. Mahina si Brad eh. Kita mo hindi nakabot sa kaibuturan ng ating Panginoon yung kanyang pananampalataya. Hindi naman tayo. Yan ang sinabi ng iba. Pero kung talaga mananampalataya ka sa Panginoon, kahit walang gamot, mailigtas ka, gagaling ka. Isipin niyo po yan, mga kapatid. So mali. Meron din po akong kilala. Taga-Blooming Creek po. Pilay. Napatakbo niya yung pilay.
Paano po? Yung po Pilay, lumalapit sa may Bantang Quiapo. Nasa Quiapo po sila. Sa may simbahan po ng Quiapo. Yung Pilay nga po, ika-ika, nalilimos. Sabi po, bali parang chewing ko na rin po. Kilala ko yung lalaki niya. Nag-inapitidad yan. Sabi ko, dito ko na, kilala ko yan. Sigurado ka, kilala ko yan. Kaya lapit ka dito. Inalis yung sombrero, kilala kita, nag-inapitidad ka eh. Nasa pakin kita, tumakbo po yung Pilay. Hindi po ba? Ibig sabihin, ipapanggap lang. So, ibig sabihin, may kilala rin po ako kayo po. May kilala po kayo na papatakbo ng Pilay. Isip-isip nyo kayo, mga kapatid. Ano po? Sino po may powers dito? Baka kung may powers kayo, pa-charge din ako, Brad, ha? So, kung makikita natin, mga kapatid, medyo nakakatawa na nakakaawa po. Kasi napakalayo po na sinasabi ng Biblia sa kanila po yung ginagawa. Kung iisipin natin, napakasakit pong isipin kahit po kaanak natin. Sa aming pong part, meron pa rin po ang mga kamag-anak na hindi po bumibitaw sa mga ganyang katuruan. Ngunit, para sa ating pong lahat, maging hamon, huwag po tayong manawa. Huwag po tayong manawa na sila isuyuin at pagpursigihan na pangaralan. Sapagkat alam po natin na Panginoon Diyos ay may awa at nasa tao ang gawa. Kasi yung Panginoon, panalangin na lang po natin, ay pray na lang natin, sana si Brad, o yung Joey natin, kamag-anak natin, papunta sa atin. Pray na lang natin, Brad. Huwag na tayong kumilos. Diba paano kung gusto pala ng tao marinig yung point natin, diba? So, paalaala sa ating mga kapatid, sundin natin yung utos niya. Isa pa pong pahabol, mga kapatid. Sa amin pong mga ginagawa, ako po'y naranasan ko ito. Ako po'y hinabol ng aso. Alam niyo po sinabi ko, in Jesus name, lumayo ka, in Jesus name. Yan po, mga kapatid, hindi ko po alam na mali pala yun, na gamitin ng Panginoon, na pangalan ng Panginoon sa walang katuturang bagay. Sipin mo po sabihin nyo, pati aso, in Jesus name, sa halip na patay mo, lumayo ka, aso ka. Isipahan kita, kaya umupo ka, titigil naman yung aso. Pero kung gagamitin mo salita ng Panginoon sa walang kamuluhan, huwag po, mga kapatid. Yan po yung tinatawag nila na cast out, ka-cast out mo. Kapag po, kaya kung makikita nyo kapag nag-pray yung mga ibang denomination, kahit po kami, kaya kami, Jesus, hindi po, sa mga spiritual, hindi po sa amin. Ganyan po ang aming ginagawa nun. Sa pangalan ni Jesus, lumayo po kayo sa amin, lumayo kayo. Talagang may pagtindahin po po ang mga kapatid. Ngunit yung makikita po namin, may pagkakamali. Pero yung sinceridad po, nandun mga kapatid. Sana naman po, sa pananalangin din po natin, ganyan din tayo. Hindi naman po alam, tignan po natin yung ating pangit. So yan po yung una. Sundin natin ang kanyang nais. Ano po yung nais niya? Para sa ating lahat. Ito po yun. Basahin natin. Ito po isa pa rin pamilyar sa atin. Kapag po may hindi nakakaalam ng talatang ito sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, ay pag-isip-isipan nyo na po. Aklat po ng Romans, chapter 1, verse 16. Pagka po wala pa nakaalam ng mga kapatid, ay lang po. Mahirap po yan. Basahin po natin, Romans chapter 1, verse 16. Pakibasa po kayo sa akin mga kapatid. Sabi po sa verse 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Diyos at hindi sa mga Grego. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Huwag po natin ikahiya. Si Apostol Pablo po hindi kinahihiya sa salita ng ating Panginoon. Bagaman siya may pinagalingan, siya man po ay Hudyo noong araw, sinusunod niya mo po sa Judaism. Kung siya ay naging Kristiyano, pinanindigan niya siya talagang Kristiyano. Kung tayo po mga kapatid ay ganyan din ang ating paninindigan sa ating puso at isipan, maganda po yan. Ipangaral natin ang salita. Gaya nga po na ilang, kung hindi po ko nagkakamali, may bahagi ko na rin po sa inyo. Sa bus po, sino po nakaka-encounter dito ng mga nagtuturo sa bus? Si Don Don, nakita ko, nakakita yan. Si Brian, ang dami po nakakita po. Napakaganda pong proyekto yan, mga kapatid, yung makapagbahagi nyo sa bus. Kaya niya lang nga po, mga kapatid, huwag po kayo magdadala ng sobre. Paalaala po, huwag po kayo magdadala ng sobre. Kasi mapapagkamalan po ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos sa pinagkakamita. Alam niyo po ba yung, kung balik ko po ulit yung kwento na yan, alam ko po nasabi ko na rin po. Nasabi po sa kanya nung yung isa namimigay. Pagkatapos siya magsalita, namigay siya. Para lang po doon sa aming iglesia, kung papagawa po ng aming chapel, para po tayo makapanambahan. Alam niyo po, sagot ko isang Batanggenyo sa kanya, Batanggenyo po kasi sa Batangas. Ay, ano ko naman, tagal niya yung simbahan yan. Tagal lang pinagagawa. Isang taon na, hindi pa rin gawa. Aba, may nakang 3 piso na naibigay ko dyan.
Nakagdagan mo pa, ilang piso na ito. Hindi pa rin gawa ng simbahan. Pamali niyo po yung aking sana ng pag-up, pananalita. Ganyan po yung pamamaraan niya ng pananalita, patagayin po. Ibig niya lang po sabihin, ang tagal na ng simbahan nila yan, hindi pa rin gawa. Ilang pa yung pag-ibig sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, ginagamit nila yung pangangaral sa magitan ng Panginoon sa atin. Kapag ka po tayo nangaral, huwag po tayo hindi nakapalit. Kung may ibigay man po, kaya po sa mga kapatid, may ibigay mo, nagkakin natin po, hindi po natin tatanapin. Galing pa rin po. Kaya po nung subas, kapag nangaral tayo mga kapatid, huwag tayo manghihingi. Nangaral tayo sa public places, o sa mga publikong lugar, huwag po tayo hihingi ng mga kapatid. Kung ano man po pangaral natin sa kanila, bigyan natin ng libre. Tinanggap natin yung libre, mga kapatid. Yung kaligtasan, tinanggap natin. Kasi ito, gagawin yung 5-6. Ay, wow. Diba? Kasi kadalasan ganyan eh. Tayo mga Pilipino, galing natin yan. Utang ka 50 brad. Balik yan, 100 na. Kaya hindi mo binalik yung 100 yan, magiging 150 yan. Tutubo lang, tutubo yan. Sa pananalita po, sa pangangaral ng salita natin Panginoon Diyos, hindi po dapat ganyan. Meron po ako isang paboritong awitin, mga kapatid. Marahil po ay, alam nyo rin po ito. Ito po yung favorite band ko rin. Dahil po na-influensyan ako ng pinsa sa band na ito. Alam niyo po yung band na Oasis po. Oasis. Ayan, si Brother Kigo, alam ko. Ako po, fan yan ng band ng Oasis. Meron po silang awitin na may lyrics na ganito. All around the world, you gotta spread the word. Tell them what you heard. You're gonna make a better day. Isipin po natin mga kapatid, magandang ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat utos po sa atin yan, hindi po ba? Mark 16:16, po ba, kung mabalikan natin. Ipangaral ninyo, Mark chapter 16, verse 15 to 16, ipangaral ninyo sa buong sanglibutan ang aking salita. Sa Matthew 28 po, 18 to 20, ituro ninyo lahat ng itinuro ko sa inyo. Ano po itinuro natin po? Lahat po ang ginagawa ng mga apostol, yun din po dapat natin gawin. Kapag may lumis dyan, kakamali po tayo mga kapatid. Kaya kung isipin natin mga kapatid, kung ano yung tinuro sa atin, mag-stick po tayo doon. Ipangaral natin ang salita ng Diyos, para tingin natin na mainit ang salita ng ating Panginoon Diyos sa atin, para pag isinurb natin sa mga tao, matatanggap nila ng mas mahina. Kaya po ba, kapag ako kumakain po kayo sa mga fast food ko, mga kapatid, pagka po ba nakatanggap po kayo ng malamig ng pagkain, o kaya kanin na malamig, sino po kumakain ng malamig na kanin dito, kanin lamig? Ako po, tirador po ako ng bahaw. Alam niyo po ang bahaw? Yun po yung kanin lamig, o leftover na kanin, tira-tirang kanin. Ako po, mahilig dyan. Tumitira din po ako ng totoo. Kapag po, sinerban tayo, halimbawa sa inasal. Mahilig po siguro kasi inasal, o chick boy. Pagka sinerban tayo ng malamig na kanin, ay baka naman pwede mo akong bigyan ng mas init-init dito para mas makain mo ng mas masarap. Hindi po ba? Ganon din po sa ating mga kapatid. Bago po natin iserve yung salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, paghandaan po natin, paalaala sa atin po. Sapagkat hindi po lahat na nasa Biblia, mga kapatid, ay dapat nating ituro. Halimbawa, ituro mo sa kanila, humayo kayo at magpakarami, ay siya. Malayo yan. Hindi turo ng ating Panginoon Diyos yan. Hindi po turo sa ating panahon yan. Brad, tithes. Tutuusin po mga kapatid, maganda po kung may tithes sa iglesia. Kung may preacher po tayo sa iglesia natin at may tithes, malaking makukuha niya. Hindi po ba? Sapagkat ang pamamaraan ng tithes, hindi po ba mga kapatid, ika po. Kung ang kinikita mo 1,000, bigay ka ng 100. Kung 10,000 kinikita, magkano yung bigay mo? 1,000, pero malaki po ano. Kaya kung isipin natin mga kapatid, ganyan sa tithes. Kung isipin natin, Brad, mas kumunti mo yung tithes. Dalawang akong tithes sa ka-operate. Ang dami nating giving, Brad. Diba? Ganyan, makakatulong tayo ng iba. Oo nga naman. Pero saan lang napupunta? Saan lang napupunta? Kadalasan po mga kapatid, napupunta lang yan sa pagpapatayo ng iglesia. Pero ang main purpose niya mga kapatid, una yan sa pagpapatayo ng iglesia, kailangan sa equipment, sa mga gamitan. Pero kung tutusin mga kapatid, dapat natin gamitin yan tulong sa mga kapatid kapag may nangangailangan. Na-experience po namin yan mga kapatid, humingi po kami ng tulong sa aming congregation dati. Kung saan po pinaaanipan. Ngunit nabigyan po kami ng tulong mga kapatid, napakaunti po. Talaga po makakadismo yan. Sapagkat hindi po kami ng tulong, talagang inaasahan namin tulong.
Ganun pa man mga kapatid, hindi po natin naman dapat laging aasa sa iglesia. Araw-araw lang, wala naman pumasok. Pumasok. Ganyan po yung isa naging problema sa Batangas mga kapatid. Sinusolder po yung pamasahe ng mga kapatiran na kapuspalan. Sapagkat meron po kami ibang kapatid na wala pa pong trabaho, so kailangan po namin provide ng pamasahe. So ganun po mga kapatid. Kung isipin natin mga kapatid, mahirap mangaral. Tama po, mali. Dahil sabi, mahirap mangaral pa. Magturo ka dito, sabihin siya, pagkakakitaan ba yan? Kikita pa kami dyan? Baka networking lang yan. Hindi, pangaral ng salita ng Diyos, kapag itinuro mo, dapat magbunga. Sabi nga po mga kapatid, 4 yung dapat natin hasikan, di ba? Saan natin dapat ihasik? Doon, sa mas mabuti. Mas mabuting lupa o sa matamang lupa. Huwag mo ihahangin sa patukan, sa tubigan. Kaya na lang po mga kapatid, kung isipin natin, ang pamamaraan po ng pagtatanim noong araw ay hasik. Tama po? Sa palay, di ba? Pasik. Pero magandang estratehiya mga kapatid, isa-isa natin po itanim. Sapagkat sa pamamagitan ng isa-isang tanim, napakagandang pagkakapatas niya mga kapatid. Makikita po natin na magbubunga na maganda yan. Kasi pag hasik mga kapatid, sabog-sabog yan. Sabog-sabog kalat-kalat. Gawin din po natin, magkaroon tayo ng estratehiya sa pagpapangaral ng salita natin ng Diyos. At panghuli mga kapatid, manatili tayo sa tamang daan. Marahil po, sa ating lahat, nalalaman natin na tayo nasa tamang landas. Gawa naman po, huwag tayo mag-isip na tayo ay baka may butas pa ito. Maghanap pa tayo ng butas sa Jesus Christ. Baka may makita. Sa tagal ko rin po, sa 4 na taon ko po na, o sa 5 taon, o sa 6 na taon ko po na pagiging Kristyano, wala pa po ako nakikita na supply na turo na akin pong encounter, wala pa po. At ako po yung maasang talagang wala. Kung isipin natin mga kapatid, sa mga pag-aaral po natin ito, napaka-basic, ano po, napaka-simple. Pero hindi po natin na, kung ating pong isipin, mas maganda na bumalik sa basic. Sa basketball, mga kapatid, gawin natin example na po. Kapag po tayo nagbabasketball, mas gusto mo pa ba pahihirapan mo yung laro? Kung saan mo ba kakabilin yung bola? Panira na, ang tawag yun. Panira na ba? Ipinasa pa. Panira na ba? Binali pa. Panira na ba? Sinablay pa. Ganyan po mga kapatid. Sa pamamaraan po sa basketball, maganda maging basic na ang laro. Pero po okay na lang player na mga basic ang laro. Si Duncan mga kapatid. Team Duncan po ng San Antonio Spurs. Basic na basic lang ang laro niya. Paglalim, konting galaw lang, konting spot, layup, basic na basic mga kapatid. Ganon din po sa atin sa mga pananaw o sa pag-aaral na ating salita natin ng Diyos. Hindi naman po basic lang, New Testament lang po yung babasahin natin. Brad, sabi mo kasi, Christian age lang tayo, hindi mo na dapat basahin yung Old Testament. Hindi Brad, basahin natin lahat yan. Yan yung magiging pattern natin. Hindi po porket nasa Christian age tayo mga kapatid, ay babaliwalay na po natin yung mga patriarchal at saka mosaical age. Hindi po. Yan po yung magiging pattern natin para maintindihan natin na mas mabuti yung Christian age. Kaya kung kaalalahanin po natin mga kapatid, dapat nating tandaan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ba ay nakakasiguro na tayo kanyang kilala? Kilala nga natin siya. Kilala naman kaya tayo. Kung isipin natin, madaling kilalanin ng Panginoong Hesus, pero mahirap sundin ang kanyang utos. Sabi natin ba? Pero para sa ating mga Kristiyano, nasunod natin ang utos niya, ano po dapat natin gawin? Maghanap pa tayo ng mga susunod sa kanyang utos. Para sa ating po natin mga kapatid, ito maging hamon at maging balik-tanaw lang po, paalaala, sapagkat nalalaman ko po mga kapatid na dito po sa Ladro ay talagang dami ng alam ng mga tao po dito. Kaya po, alam ko, ito po ating pinag-aaralan ay mga basic nga lang po sa sinasabi sa inyo. Maging paalaala po sa atin, maging hamon man po, kung meron na po bago sa pandinig, maging bagong lesson para sa ating lahat, upang may pamuhay po natin bilang isang Kristiyano. Kaya kung tatandaan natin mga kapatid, hindi po po kilala natin, ay kilala na rin tayo. Dapat kilalanin po natin. Kaya po muli, ay maraming salamat po. Ipagpamalingin po kung sumobra po yung aking oras, kung mahaba-haba rin po yata yung aking nakuha oras sa inyo. Kaya muli po mga kapatid, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. God bless po.